Pinaniniwala ang pinatay ng textmate ang babaeng nakitang nakasilid sa sako sa Bangged Abra noong nakaraang linggo. Sa Titay, Zamboanga, Sibugay, arestado ang isang lalaking suspect sa panggagahasa. Narito ang unang balita sa probinsya. Halos di pa rin makapagsalita ang 12 taong gulang na dalagita sa Titay, Zamboanga, Sibugay na ginahasa umano ng isang lalaking napadaan lang sa kanilang lugar. Base sa investigasyon, naiwan ng biktima at ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang bahay dahil nagsimba ang kanilang mga magulang. Nang mga oras na yun, napadaan umano sa kanilang bahay ang sospek na si Richard Dialogo. Nang matuklasan ng sospek na walang kasamang magulang ang mga bata, ginising niya ang biktima at sinabihan umano na nabugbog ang kanyang ama at kailangan nilang puntahan. Nagkunwari ang sospek na sasamahan ng biktima at nang makalayo sila ay doon na nangyari ang pangahalay. Agad namang naaresto ang sospek na aminado sa nagawang krimen. Umamin rin ng sospek na dati siyang gumagamit ng droga. Hustisya naman ang panawagan ng isang pamilya sa Laganilang, Abra matapos nilang kilalanin na kaanak nila ang nakitang bangkay na nakasilid sa sako noong nakaraang linggo. Nakilala ang biktima na si Gemaline Lanas matapos mapanood ng kanyang mga kaanak sa programang Unang Hirit at Balitang Amiyanan ang balita tungkol sa natagpo ang bangkay. Hinala ng pamilya, posibleng textmate ng biktima ang nasa likod ng krimen at may iba pang kasabwat. Pinabulaanan naman nila ang nakasulat sa karatula na ipinatong sa bangkay na nagsasabing adik ang biktima. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang motibo at salarin sa krimen. Bloated o namamagana ang natagpo ang bangkay ng di pa nakikilalang lalaki sa isang creek sa Kamiling, Tarlac. Kumukuha lang daw ng dahon ng malunggay ang isang magsasaka nang makita niya ang bangkay. Mayroong mga tato ang katawan ng biktima. Nakita rin ang isang wallet na may lamang driver's license malapit sa biktima pero hindi pa nakukumpirma kung pagmamay-ari niya ba ito. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.